God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito ang piyestang talagang sikat, lalong-lalo na sa mga nakatatanda nating mga kapatid. Ang tawag dito ay Piyesta ng Candelaria. Pero talaga, ito ay Piyesta ng Birhen ng Candelaria. Kaya ang Candelaria Quezon ngayon, sila ay talagang nagdiriwang. At dyan sa Tacloban, mayroon ding Candelaria dyan. At kahit saang parokya, katulad tayo, no? Simpleng araw ngayon, ipinagdiwang natin ito. Napakaganda nung ating pagdiriwang ngayon, natapat pa sa araw ng unang Biyernes ng Pebrero, araw na may devotion tayo sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Kaya kasama natin yung Santissima Sacramento, no? Isinama natin. At ang ganda-ganda, abang hawak-hawak ninyo ang kandila, ang ating Panginoong Jesucristo na nasa banal na ostia ay inyong nililiwanagan, at habang nililiwanagan niyo siya ang tunay na liwanag ng ating buhay. No? Na gusto mong magliwanag ang iyong buhay, pero si Jesus ang siyang magbibigay sa iyo ng tunay na liwanag. Yun po yun. Siya ang pumasok sa banal na templo. Kaya kung bibilangin po natin ang araw mula ng Pasko hanggang ngayon, ay umaabot ng 40 days, 40 araw. Ayan ang kaugalian ng mga Hudyo. Pag ipinanganak ang isang tao, lalong-lalo na ang panganay, kasi bawat panganay ay dapat sa Panginoon. Di po ba? Pero kahit hindi panganay, ay kanilang inihahandog. So pinapatay ang bawat panganay. Kung hayop, papatayin ang panganay na hayop. At kung unang bunga naman ng puno, inihahandog din yon sa Panginoon. Kaya lahat ng una ay pinaka-best ay sa Panginoon. Hindi po ba? Dapat ang paghahandog natin ay gano'n. Ang pinaka-best ay sa Diyos. Ayun. Kung tao naman, hindi pinapatay, kundi katulad ng nakita natin, narinig natin, nagdala ng bato-bato at kalapati sila Maria. Yun yung pinatay. At yung dugo ay ibinubo. Parang tinubos. Ano po? Yun, doon ang galing ang salitang tubos. Imbis na patayin ang bata sa Diyos, kasi noon, ang mga tao, pinapatay nila yung kanilang mga anak, no? Pag sila'y naghahandog sa Diyos. O kaya, pinapatay ang isang dalaga. Yun na yung pinakamatinding nangyari sa daigdig. Dahil sa kanilang pagmamahal sa Diyos, kahit na ang kanilang anak ay kanilang isasakripisyo. Sasabihin nyo, napakasama nun. Kasi hindi nila naiintindihan. No? Kailangan nilang ihandog. Yun yung kanilang kaugalian. Kaya sabing ganon, naabot ng tao ang malaking sakripisyo, yung ihandog ang buhay sa Diyos. Miski anak nila ay ibibigay sa Panginoon. Ibig sabihin talagang mahal nila ang Diyos at una sa lahat ang Diyos. Huwag naman natin gawin yun, ano? Kasi nga, si Jesus na nga ang inihandog. Diba? Pero pag nilayan ninyo yung ginawa ng mga tao noon, inihandog nila ang buhay nila, yung mga pagano noon. No, pinapatay yung mga dalaga na
pagkatapos piliin ay papatayin sa altar. So, biruin mo yun. So, sabi natin, masyado namang brutal, pero ang sabi ng explanation ng aming professor dyan, sabi niya ganon, ang tao'y nakarating sa isang pinakamatinding paghahandog, pinakamatinding sakripisyo. Na, alam natin, mga minamahal na kapatid, na itong piyestang ito ay piyesta nga ng Candelaria, pero ito'y piyesta rin. Paghahandog kay Jesus, piyesta ng Candelaria, ibig sabihin, pumasok ang ilaw sa templo, sa sangkatauhan. Pero, kung mapapansin ninyo, ito yung pakikipagtagpo ni Kristo sa sangkatauhan. Diba, nandun lang siya sa maliit na pamilya ni Mama Mary at ni Jose. Kaya ito na yung first public appearance niya sa mga tao after 40 days. Di po ba? Na siya'y sasalubungin ng mga tao. Dapat ganun ang mangyayari. Pero yung mga tao walang alam na dumating na pala ang kanilang Mesiyas. Dumating na pala ang tagapagligtas. At ang nakahalata dito ay yung dalawang matanda na paladasal, pala offer ng sakripisyo, pala meditate, pagninilay. Kaya nga, ang taong mapagnilay, ang taong mapagdasal, makikilala niya ang Diyos sa kanyang buhay. Sa pamagitan ng pagdarasal ay makikilala natin ang Diyos. Yan ang sabi ni Mother Teresa de Calcutta. Ang nagdarasal, naririnig ang boses ng Diyos. Ang nagdarasal, alam ng taong nagdarasal kung ano ang sinasabi ng Diyos. Alam ng taong iyon yung boses ng Diyos. Kaya, kung mapapansin mo, si Simeon at Ana ay sila lang ang nakahalata sa dami ng mga bata na parang binyag ang ginagawa, iniaalay sa templo, nilapitan nila si Jesus, si Maria at si Jose. At sinabi nga na itong batang ito ay ang Mesiyas, itong batang ito ay ang liwanag na ipinangako, at ang sabi, pwede na akong mamatay. Ngayon nakita ko na ang liwanag. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong lingkod, sapagkat nakita ko na ang iyong ipinangako sa akin. So, maganda yun, Maganda yun. Talagang makikita mo yung very radical na talagang paghahanap sa Diyos. Ibig sabihin talagang hinahanap niya ang Diyos sa kanyang buhay. At hindi pinagkait ng Diyos kay Simeon at Ana na makita si Jesus. Gayon din tayo. Sa ating pagdarasal, makikita natin ang Diyos. Maririnig natin ang Diyos. So, yun yung dapat nating maintindihan dito. Ngayon din ay araw ng mga madre, araw ng mga religious, ng mga monghe. Kasi ito ay pag-o-offer, paghahandog, inihandog ang anak ng Diyos sa templo. Kaya yung mga madre, yung mga pari, at saka yung mga monghe, makikita mo yan, dumadapayan kapag naghahandog sila ng kanilang buhay sa Diyos. Ibig sabihin, totus tuos, ang lahat ng sa akin ay sa iyo, Panginoon. Wala na akong ititira para sa akin. Katulad ng handog na sinunog, biski abo, hindi akin. Sana maintindihan natin yon. Ganun ang paghahandog. Ang buhay mo ay lahat para sa Diyos. Huwag kang magtira
ng para sa iyo, ng para sa iyong pamilya. Kasi ang paghahandog sa Diyos, yun din ay paghahandog sa mga tao, lalong-lalo na sa iyong pamilya. So dapat yun ang maintindihan natin. Kaya itong pangyayaring ito ay paghahandog. No? So kaya pinagdarasal natin yung mga pari na reliyoso, ibig sabihin ng mga religious, katulad ng nila Father Lily, Father Dennis. Ngayon nga ay fiesta nila. Dapat batiin nyo sila, Happy Feast Day, Happy Religious Day. Kasi ngayon ang araw ng fiesta ng mga reliyoso. No? Ako ay dating nasa kawan o grupo ng mga reliyoso. Ako ay naging diocesan na ngayon. Batiin niyo yung mga madre ng Happy Feast Day kasi kapiestahan nila ngayon. Ngayon, punta tayo uli doon sa paghahandog. So para maintindihan natin. Kung mapapansin natin, itong si Jesus ay galing sa Ama, inihandog sa sangkatauhan. So makita nyo, so kaya kung mapapansin mo dito sa ikalawang pagbasa, sabing ganon, hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat. So, kaya siya pumunta rito, tandaan ninyo, handog siya ng Diyos sa atin. Handog ng Ama sa atin. Hindi anghel ang kanyang tinutulungan, kaya siya nagpunta dito. Hindi mga espiritu, kundi ang tinutulungan ay tayo. Okay? So, yun yung dapat nating makita. Kaya makita mo, ang handog ng Diyos, katulad ng kalapating pinatay, katulad ng bato-batong pinatay, katulad ng tupang pinatay, lahat ng handog ay binibigay sa Diyos ang buhay. Kaya yung anak ng Diyos dumating sa sukdulan na kailangan talagang mamatay bilang handog. Naintindihan niyo po ba? Kaya yung handog ngayon na si Jesus ay inihandog ni Simeon. Nung hinawakan ni Simeon, inihandog ni Simeon. Handog ng Ama sa sangkatauhan at itong handog ng Ama, niyakap tayo bilang kapatid, naging katulad natin siya, miski sa kamatayan, hindi sa karupukan, hindi sa kasalanan. Lahat pinagdaanan niya, lahat ng problema. Yun ang gustong sabihin sa atin. At ngayon, kinuha ni Simeon ang handog ng Ama para sa atin, itinaas sa Ama. Dahil siya'y nasa atin, inihahandog naman natin siya sa Ama. Naiintindihan niyo ba? Siya ay sa Diyos, Ama, inihandog sa atin, naging kapatid natin, naging katulad natin, siya lamang ang kaaya-ayang handog sa Ama. So, ang ganda noon. Dapat maintindihan natin yan. So, kaya nga tayo sa banal na misa, inaalala natin ang kamatayan palagi ni Jesus. Di ba? Ito ang aking katawan. Ito yung kamatayan ni Jesus. Ito ang aking dugo. Ibig sabihin, kamatayan ni Jesus. Paghahandog ng Diyos. Isang sukdulang paghahandog.
pinakamasakit na paghahandog ang mamatay, pero ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, miski sa kamatayan. So, kaya, ang pinaka-aral nito, ang turo nito, ang buhay ay paghahandog. Ikaw dapat ay naghahandog ka. Di ba? Minsan ang pangit-pangit ng paghahandog natin, 25. Oh, parang pera yung inihahandog natin, pera. Hindi lang yung handog. Pag ibinigay mo yung inihandog mo, alam mo, nagbigay ka ng 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, o 1,000, ibig sabihin yan na yung buhay mo. Galing sa hirap mo, galing sa sakripisyo mo, inihahandog mo yan. And then, isa pang klase ng paghahandog ay yung ating paglilingkod sa Panginoon, yung ating pagtatrabaho, ang ating pagsasakripisyo, yan ay handog. Kaya nga, sirkulo ng paghahandog. Handog ng Ama, inihandog ng tao, at ang tao ay naghahandog kasama si Jesus. Yan. Kaya kapag ikaw ay nagsisimba, naghahandog ka talaga. Ang taong hindi naghahandog. Kaya isipin nyo hindi lang to usapin ng pera. Yung taong hindi naghahandog ng sakripisyo, hindi naghahandog ng paglilingkod, hindi naghahandog ng pagmamahal, ay walang kwentang tao. Kasi ang buhay ay paghahandog sa Diyos. Tingnan mo yan. Kaya pag reklamo ka ng reklamo, pag naghahandog ka, 3 klase daw yung naghahandog . Unang klase na naghahandog, yung talk giver. Diba? Talk giver. Maraming salita pag naghahandog. Maraming salita pag nagbibigay. Pag nagbibigay ka sa nanay mo, sa tatay mo, minsan ang dami mong salita. Diba? O kaya pag nagbibigay ka sa simbahan, ako ganyan may binigay akong ganyan. Wag mo nang ganuhin. Ilihim mo na lang. Makikita yan ng Diyos. Okay? Maganda nga't naghahandog ka. Paano kung hindi ka na makapaghandog? Paano kung pulubi ka na? Kung paano kung naghihirap ka talaga? Mabuti nga nakakapaghandog ka. Diba? Maganda yun. Kung hindi ka na naghahandog, katulad ng mga pulubi, katulad ng mga walang pera, katulad ng mga may sakit, ngayon, pwede ka pang maghandog dahil kasi kaya mo pang maghandog ng mga bigay ng Diyos sa iyo. Sa susunod, ang ihahandog mo na lang yung mga hirap, mga sakit na iyong pinagdaraanan sa katandaan at pagkakasakit. No? Kaya habang naghahandog ka ngayon, tignan mo yung handog mo, dapat masaya ka. No? Masaya ka habang naghahandog ka. Okay? Katulad ngayon, piniprepare natin yung piyesta ng Our Lady of Lourdes para sa mga may sakit. Di ba, ang usapan natin, maghahandog tayo ng biscuits, maghahandog tayo ng gatas, para paghandaan natin yon, para ibibigay natin sa mga matatanda. Mabuti ka pa nakakapaghandog. Yung mga tao, maraming hindi na makapaghandog. So, kaya wag mo sasabihan palaging sarili, ako na lang ba palaging maghahandog? Buti nga nakakapaghandog ka. Buti nga nakakapaghandog ka. Di ba? So, yun. So, dapat tignan natin yon. Okay? And then, pangalawang klase ng taong naghahandog ay yung grudge giver. Ano yung grudge giver? Pag naghahandog, nagbibigay, galit. Meron ba mga taong ganon? Pag naglilingkod, galit. Laging galit. Hindi ko maintindihan. No? Meron mga taong ganon. Laging galit. No? Laging galit. Dito, sa simbahan, napapansin ko meron mga taong laging galit. Walang kwenta yung paghahandog mo, kahit nasa simbahan ka, kung lagi kang galit. Dapat masaya kang
naghahandog. Hindi man napapansin ang iyong ginagawa, napapansin niya ng Diyos. Nakikita ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ito yung kahuli-hulihang klase ng tao na gustong-gusto ng Diyos. Yung masayang nagbibigay, naghahandog. O sabihin mo sa katabi mo, masaya ka dapat magbigay. Masaya ka dapat maglingkod. Huwag kayong nakasimangot pag binibigyan nyo nanay nyo, pag binibigyan nyo yung mga mahihirap, pag binibigyan nyo yung mga nangangailangan, pag kayo naglilingkod, huwag nakasimangot. Okay? So, nakangiti. Okay. Ayan. Natutuwa nga ako pag binibigyan ako ng ulam ni Ruby. Ayan, si Ruby. Kala ko hindi na darating si Ruby. No? Laging nagbibigay. Laging nakangiti pag nagbibigay ng ulam. Pero pa dyan, nagbibigay ng bayabas. Yeah? Meron mga nagbibigay ng... Laging masaya. Maliit lang yung binibigay. Ang dami hindi lang ito. Binanggit ko lang, no? Ang sarap, no? Yung masarap damhin, yung gano'n, ano. Meron dyan, pag nagsisimba, may dalang isang mamon para sa akin, no? Isang biskwit para sa akin. Akala siguro kakain ako rito dahil magugutom ako. Kaya binibigyan ako ng ano. Masaya. So, yun ang kaya niya. 'Di ba? Kung yun ang kaya mo, maging masaya ka. Nakikita ka ng Panginoon. Okay? Wag mong sisisihin ng ibang, ako na naman. Ayan. Yung iba naman, medyo malaki maghandog, no? Hindi ko na sasabihin, alam nyo na yun, kilala nyo na yun sa community. Masaya magbigay, di ba? Masayang magbigay. Masaya sila. Kahit anong approach mo sa kanila, nagbibigay. Magparinig ka lang ng konti, nagbibigay na. Di ba? Walang magbibigay nito para sa may sakit. Okay, ako na. Kasagot ko na. So, meron mga taong gano'n, ano? Kaya tayo, kay mahirap ka man, mayaman ka man, meron ka talagang ibibigay. Naiintindihan niyo po ba? Kasi ang buhay mo ay paghahandog. Pattern kay Jesus. Ang Panginoon mo ay handog. Kaya, ikaw ay naghahandog ng iyong buhay. Okay? Okay, sabihin mo sa katabi mo, ibe-bless ka ni Lord. Ayan. Pag masaya kang nagbibigay. God is good. All the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, sa katahimikan ng ating puso, tayo naman ngayon ang hihingi, yung personal. Alam natin na kapag tayo nagdarasal, nakikinig ang Diyos sa atin. Pinakikinggan niya tayo. Sabihin natin ngayon yan, habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ang mga kamay, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko.
Iyam natin ang awitin. Panginoon naming Diyos, ngayon lang namin na-realize na kami pala'y mga handog sa iyo. Sana tanggapin mo kami bilang handog, mabuting naglilingkod sa iyo, mabuting anak mo, mapagmahal, masayahin, mapayapang tao. Salamat, Panginoon, inanyayahan mo kami na mapalapit sa iyo. Salamat, naririnig namin ang iyong boses. Salamat, malapit sa amin ang iyong boses. Kilala ka namin. Panginoon, kilala mo rin kami. Alam mo yung aming mga pangangailangan, lalong-lalo na yung mga naghihirap. Kahit nga naghihirap ang mga taong ito, nagbibigay pa rin. Sana gantihan mo ito, Panginoon. Lahat ng mga may mabubuting puso, mahirap man o mayaman, ipinagdarasal ko sa altar na ito. Gantihan mo sila ng iyong pagmamahal, ng iyong mga biyaya, ng saya habang sila'y nabubuhay sa daigdig na ito. Yung mga naglilingkod na masaya, Panginoon, gantihan mo sila ng saya sa kanilang buhay. At yung mga ibang malungkot pa rin, kahit nagsisimba na, Panginoon, bigyan mo sila ng panibagong aura ng buhay. Gawin mo silang masaya. Tulungan mo sila. Panginoon namin, yung mga may problema, taimtim naming ipinagdarasal sa gabing ito. Yung mga may sakit, Panginoon, yung naghihirap, Panginoon, yung may problema sa mga bisyo, yung may problema sa pag-aaway-away, ikaw ang liwanag na nihandog ng iyong Ama, liwanagan mo kami, Panginoon. Tulungan mo ang aming pamilya, tulungan mo ang bawat isa sa amin. Panginoon, ipinapangako po namin, ihahandog namin ang aming buhay sa iyo. Walang pasubali, hanggang kamatayan, ihahandog namin ito. Ito ang pinakamagandang magagawa namin. Huwag mo po kaming ilayo sa iyo, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat. Naramdaman ka namin, naranasan ka namin. Salamat po. Alleluia, alleluia. Purihin natin ang Panginoon.